Kasado na ang pagpasok ng Family's brand sardines na siyang unang inaksyonan sana ng Star Horse Shipping Lines, pero para klaruhin lang sa lahat, ang Star Horse ay hindi pa po tanggal sa mga options ng Terra Firma dahil ayon kay Snow Badwa, humahabol daw sila sa pagbili nito bilang desidido din nga sila. Ang tanong, bakit di na lang pagsabayan ang dalawang to? Dave Ildefonso nagyayabang na raw sa NPBL. Ayon sa mga netizens na nakapanood ng highlights niya sa Abra, sumisigaw-sigaw raw to tuwing nakakadakdak, at ayon sa mga netizens na wala naman daw siyang katapat sa MPBL kaya napapasigaw siya. Pero ang athleticism niyang to, hindi naman daw niya kayang gawin sa PBA. Tara, pag-usapan na natin. Bibili na sana ng Star Horse Shipping Lines ang Terra Firma Jeep, ang team na naghihingalo na sa PBA dahil sa kakulangan sa budget at pasahuran. Kaso ayon sa spin na meron daw silang isang requirement na hindi magawaing comply sa PBA. Hindi naman dinetali kung ano, pero ito daw ay tungkol sa fundings. Although di pa man kinumpirma, pero mukhang totoo nga dahil ang PBA ay may mga basihan na sinusunod, kabilang na rito ang gross income ng isang owner. Talagang sinisigurado talaga ng PBA na kaya mo silang bayaran sa lahat ng maintenance at fees. Ang balita na kukunin daw ng Star Horse ang jeep ay halos umabot na ng 3 buwan na pag-uusap pero wala pa rin nagaganap. Kaya naman insert na agad itong Family's brand sardines na almost 14 years na palang gustong pumasok sa PBA. Bakit di nila binili ang Alaska nung binibenta ito? Sa katunayan, muntik nang maunahan ng Family ang Converge, pero mas madali lang nakapag-comply ang Converge, at nung time na yon, mainit sila sa market. Isa pa, mahina rin daw ang radar ng Family. Ngayon na nalaman nila na hindi matuloy-tuloy itong pagbili ng Star Horse, kaya isinubo na nila kay Kume ang kanilang franchise. Para kay Kume, Family na ang ikakasa sa PBA. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga possible lineup ng Family kung sakali mabili na nila ito. Una, ibabalik daw nila si Sistan. May mga usap-usapan kasi na kinakausap raw nila si Sistan tungkol sa isang bagong franchise. Si Sistan, gagawin daw nilang franchise player dito. Mahirap nga naman makakuha ng isang big man ngayon, lalo pat halos tinatapakan na lang lahat yan ni Junmar. At literal na wala silang katapat ngayon. Si Sistan na lang daw ang pag-asa nila kung papayag ito. Pangalawa, syempre Stanley Pringle at Terence Romeo na nasa lineup na mismo ng Jeep. Itong dalawang to magiging senior players na ng team at hindi daw nila ito papakawalan. Pangatlo, mag-hire daw sila ng mga bagong mentors ng mga former PBA players gaya ng Converge para hasain sina Luis Angalang at Kemar Carino para walang masayang na talento. Meron na mga tinatagong talento ang dalawang big man na to. Para silang si Justin Baltasar at Justin Arana in the making. Kulang sa kumpiyansa at more minutes. Panghuli, magpapalit daw sila ng coach, at base sa mga naririnig ko, coach daw yan ng Converge dati. Bagamat di pa kumpirmado, pero kapag natuloy, tiyak na mas aangat ang Terra Firma dahil mag-iiba na sila ng playing style at sistema under sa kanilang bagong coach na veterano na sa UAAP. Saka na raw sila maunguhan ng mga star players kapag naayos na ang pagpasok nila sa PBA. Dave Ildefonso nagyayabang na raw sa MPBL. Kitang-kita sa highlights na ito na nagsisisigaw si Dave Ildefonso na parang may niyayabangan sa kabilang kupunan. Tinitingnan nga siya ng mga tao sa kanyang flexing at gestures kasi siya lang naman daw ang gumagawa niyan sa MPBL. Hamon ng mga netizens, bakit di niya gawin sa PBA yan? Bakit di siya pumasok doon magsisisigaw kung kaya niya? Sa PBA, maraming two-way player na mas biyasa at mas makiti dumipensa kaysa sa kanya. Kaya ganun na lamang ang sinasabi ng mga tao. Anyway, hindi naman po siya pumasok sa PBA kahit pa na-draft siya dahil umano sa sobrang baba ng pasahod, especially kapag rookie deal. Pero sinabi naman niya na gusto niyang pumasok sa PBA. Parang hindi makapaghintay si Dave na masahuran ng malaki. Sa MPBL daw kasi sinasahuran siya ng almost 1.2 million kada buwan. Buenas masyado kumpara sa 300,000 rookie deal ng Northport. Kaya ginagalingan niya masyado kasi mahal ang talent niya. Sana makapaglaro si Dave sa PBA at makuha din ito ng bagong team na papasok para mas bibigat ang lineup ng Family at di na sila magiging farm team na mahina pa.